Dr. Brooks, bumababa ang presyon ng dugo ng pasyente. Sinubukan naming maglagay ng 2 stent. Parehong nabigo. Inihahanda ang gabay sa ultrasound. 22 blade, vascular clamp. Lahat, manatili sa inyong mga posisyon. Sumunod sa akin. Perpekto. Matatag ang presyon. Bumalik sa normal ang tibok ng puso. Ikaw na ang bahala dito. Uy, mahal? Uy, mahal. Kailangan kong makipagkita sa isang importanteng kliyente ngayong gabi. Kailangan kong ipagpaliban ang flight ko. Magtatrabaho ka na naman hanggang gabi? Kaya hindi na kita makikita mamayang gabi? Huwag kang mag-alala, mahal. Babalik ako sa loob ng ilang araw. Sige, mag-ingat ka lang. Sige, mahal. Dapat ka ring magpahinga. Importanteng kliyente. Anong importanteng kliyente? Siyempre ikaw, munti kong mga-akit. Sa silid bihisan ng isang tindahan ng damit pangkasal. Talagang gagawin mo ito dito? Ang tapang mo. Hindi mo ba ito gusto? Kapana-panabik? At saka, mag-e-engage na ako kay Leo sa loob ng ilang araw. Dapat nating sulitin ang bawat araw na kaya natin. Papa, ito ang kasintahan ko. Chloe. Kumusta, G, Evans, G and G? Brooks? Sabik ka na ba? Huwag kang magreklamo mamaya. Depende kung kaya mo. Dinala mo talaga to? Obvious naman. Akala mo ba hindi ko pa kaya ngayon? Richard! Richard! Anong nangyari? Richard! Huwag mo akong takutin ng ganito. Saklolo! Tulong! May tao! Tulong! Diyos ko. Talagang lumampas sila sa fitting room. Dr. Brooks, talagang kahanga-hanga ang mga kakayahan mo. Wala yan. Mas kwalipikado ka pa nga para maging vice president sa probinsyal na ospital. Bakit kontento ka nang manatili dito sa amin? Dekada na akong kasama ng asawa ko at malapit nang magpakasal ang anak ko. Ang makapamuhay ng payapa kasama ang aking pamilya ay mas mahalaga sa akin kaysa sa lahat. Si Dr. Brooks ay hindi lang isang mahusay na doktor. Ang relasyon niya sa asawa niya ay nakakainggit din. Oh, matandang mag-asawa lang kami. Dr. Brooks! Dr. Lee! May isang kritikal na pasyente na dinala sa ER. Nanginginig at walang malay. Kritikal. Pwede niyo bang tingnan? Ako munang magse-stabilize sa kanya. Dr. Brooks, siguradong pagod ka sa operasyon. Magpahinga ka muna. Tara na. Oh, siya. Uy, narinig mo? Kakadala lang. Yung emergency patient ay kasama ng isang tao na nagkakatuwaan sa fitting room ng mall. Kailangan nila siyang buhatin palabas. Ano bang nangyari? Narinig ko, matanda na siya. Uminom ng Viagra at ilang sandali lang, nagbula ang bibig. Diyos ko, ang mga matatanda ngayon ay masyado nang malikot. Sige, kayong dalawa. Itigil niyo ang pagtalakay sa pribadong bagay ng pasyente. Tulong na kayo. Mahal, Yung pasyenteng kakakausap mo lang, anong nangyari sa kanya? Ang narinig kong diagnostic report ay na uminom ng sildenafil ang pasyente na nag-trigger ng cardiovascular disease na humantong sa shock. Sildenafil? Hindi na bata si Richard. Bakit siya iinom ng ganyang gamot? May iba na kaya siya? Sino ang nagdala sa kanya sa ospital? Nasaan sila ngayon? Mukhang isang kabataang babae, mga 20 anyos. Umalis agad siya pagkahatid sa kanya.
Suriin mo agad ang surveillance footage sa lobby. Suriin mo agad ang Kailangan surveillance kong malaman footage sa kung lobby. sino ang babaeng iyon, yung nagdala sa kanya. Victoria, sa susunod na Sabado ay ang ika-25 nating anibersaryo ng kasal. Baka hindi ako makarating. Anong problema? Pero may plano na tayo. Binigyan lang ako ng kumpanya ng proyekto sa labas ng bayan. 1 linggo iyon. Pagbalik ko, babawi ako sa iyo ng malaking regalo. Matagal na tayong kasal. Hindi na kailangan ng ganyang abala. Sa business trip mo na lang mag-focus. Bumalik kang ligtas, iyon lang ang mahalaga. Richard Evans. Mag-asawa na tayo sa loob ng 25 taon. Akala ko, Pinahahalagahan mo rin ang matatag na buhay na ito gaya ko. Paano mo ako magagawang lokohin ng ganito? Dr. Brooks, nakuha na namin ang surveillance footage. Ito na siya, ang nagdala sa pasyente. Paanong naging kasintahan ng anak ko? Chloe. Dr. Brooks. Ayos lang ako. Chloe, Richard, paano ninyo nagawa? Ang isa sa inyo ay ang aking asawa at ang isa ay ang aking magiging manugang na babae. Paano ninyo nagawa ang isang bagay na kasuklam-suklam at hamak? Kung totoo ito, hindi ko hahayaan ang aking anak na lalaki na magpakasasa sa gulo na ito. Ititigil ko ang kanyang kasunduan sa pagpapakasal kay Chloe. Dr. Brooks? Kung magising ang pasyente at magtanong tungkol sa aking oras ng trabaho, sabihin wala ako ngayon, nagpapahinga sa bahay. Hindi ako pumasok sa ospital. Naiintindihan mo? Opo, ma'am. Kakansilahin ang kasal? Mama, nababaliw ka na ba? 1 linggo na lang ang seremonya. Ano bang sinasabi mo? Sa tingin ko lang ay hindi siya karapat-dapat para sa iyo. Wala nang iba. Hindi ako sang-ayon. Hindi karapat-dapat? Mama, paano mo masasabi yan? Mahigit 1 taon na kaming magkasama. Siya ay mabait at mapag-alaga. Kahit si Papa ay iniisip na magaling siya. May kinikilingan ka lang! Anak, ang hitsura ay maaaring magdaya. Ang ilang bagay sa buhay ay hindi kung ano ang kanilang anyo. Ginagawa ko ang lahat ng ito. Dahil natatakot akong pagsisihan mo ito sa huli. Mama, Miss Davis, nandito para makita si Mr. Evans. Tama, dalhin mo ako sa kanya. naipadala na ang mga imbitasyon. Kakansilahin mo ba ngayon? Iyan ay gagawin akong katatawanan. Mas mabuti ng katatawanan kaysa sira ang kinabukasan. Desisyon ko na iyan. Kung ipipilit mo na makasama siya, simula ngayon, hindi ka na anak ko. Wala akong pakialam sa tingin mo kay Chloe. Itutuloy ko ang kasal. Walang makakapigil sa akin. Anak, hayaan mong maging tapat ako sa iyo. Ang Chloe na iyan ay hindi mabuti, Leo. Siya at ang iyong ama, sila. Yung Chloe Davis, hindi siya. Gang, Brooks. GNNG, Brooks, ano bang ginawa kong mali? Bakit mo pinipilit si Leo na hiwalayan ako? At nagbabanta ka pang ang itakwil siya? Kalimutan mo na, si Leo ay walang muwang. Ang maruming sikreto ni na Richard at Chloe ay mas mabuting huwag munang isumbat sa kanya. Hindi niya kaya iyon. Bakit? Mas alam mo ang sagot kaysa kanino man. Leo, naiintindihan ko na ngayon. Minamaliit ako ni Gang. Brooks dahil taga-probinsya ako. Walang koneksyon, walang kilalang apelyido. Kaya naman tinatrato niya akong parang basura. Bawat salita niya ay isang panlalait sa akin. Masyado ka nang lumalayo. Si Chloe ay malumanay at mabait. Mas mabuti siya ng 100 beses kaysa sa lahat ng mga spoiled na mayayamang babae na pinagsama-sama. Hinding-hindi ko akalain na kaya mong maging napakababaw. Hindi ito tungkol sa pinagmulan niya. Siya ay isang kasuklam-suklam na tao. Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Leo, tandaan mo ang sinasabi ko. Hanggat humihinga ako, hinding-hindi ko tatanggapin na magkasama kayo. Gen-ing, Brooks, huli ka na para subukang paghiwalayin kami. Masyadong huli. Buntis ako kay Leo. Mahigit 1 buwan na.
Talaga, Chloe? Ang galing naman. Anak ko. Mama, ito na ang huling beses na sasabihin ko ito. Kailangan kong panagutan si Chloe. Kung patuloy mo akong pinipilit, kung gusto mo akong itakwil, di sige. Chloe, sapat na ang pinagdaanan mo. Tara, umalis na tayo. Isasama kita para bilhin ang bag na iyon na lagi mong tinitingnan. Anak. Kung hindi makikinig ang anak ko, kung gayon, kakausapin ko ang kanyang ama. Richard Evans. Panahon na para ayusin natin ito. Mama, ito na ang huling beses na sasabihin ko sa'yo. Kailangan kong panagutan si Chloe. Kung patuloy mo akong pipilitin at babantaan mong putulin ang ating ugnayan, di ganoon. Hindi ko kayang tumayo lang at panoorin ang anak kong sinisira ang buhay niya. Grabe, sobrang nakapagod ang biyaheng negosyo na ito. Ang matandang likod ko, hindi na kaya pang magtiis. Victoria. Sobrang sakit ng likod ko. Victoria. Victoria, anong nangyayari sa'yo? Dahil ba sa anibersaryo natin noong isang araw na hindi ako makasama mo dahil sa biyaheng negosyo? Hindi na tayo bata. Nagtatampo ka pa rin ba ng ganito? Tingnan mo si Chloe. Bata siya, maganda, at talagang inaalagaan niya ang anak natin. Hindi katulad mo. Habang tumatanda ka, lalo kang nagiging makasarili. Oh, kaya kanyang alagaan ng mabuti. Wala akong ganoong talento. Victoria Brooks, si Chloe, ang nobya ng anak natin. Bilang isang nakatatanda, paano ka makakapagsalita ng may masamang tono? Richard Evans, buntis si Chloe. Hindi ako pumapayag na pakasalan niya ang anak natin. Ano ang masasabi mo? Buntis siya? Kung buntis siya, mas malaki pa ang responsibilidad natin sa kanya. Richard, tigilan mo na ang pag-arte. May sasabihin ako sa'yo. Alam ko na ang tungkol sa'yo at kay Che. Sandali. Kumusta? Richard, nakalabas ka na ng ospital. Tama ba? Sobrang tinakot mo ako. Ayos lang, Geneng. Davis. Darating na ako. Alam ko na ang tungkol sa'yo at kay Che. May apurahang lakad ako. Kailangan ko nang umalis. Tigilan mo ang pagdadrama. Tungkol sa mga bagong kagamitang medikal, masyadong mahigpit ang ospital ninyo. Imposibleng ibenta. Pwede mong kausapin ang Vice Presidente Miller at hilingin sa kanya na bigyan kami ng kaunting konsiderasyon. Narinig mo ba ako? Aalis na ako? Ang kapal ng mukha mo, Richard Evans. Hindi ka na nga nagpapakunwari ano. Naging pinuno ako ng departamento para lang mabigyang daan ang maliit mong negosyo. Gilly, ihanda mo ang kasunduan sa diborsyo para sa akin. Gusto kong si Richard Evans ay umalis ng walang anuman. MS. Brooks, para makamit ang layunin mong palayasin siya ng walang anuman, kailangan nating siyasatin ang lahat ng ari-arian ni Richard, kabilang ang mga stock, nakatagong mga account at mga lupain. Kailangan mong bigyan kami ng mga pahiwatig. Wala ba sa bahay ang matandang paniki? Huminahon ka, gabi ang trabaho niya. Talaga bang may kapal ng mukha si Richard na iuwi si Chloe? Narinig kong buntis ka. Sino ang tatay? Oh, tumigil ka! Nung nakaraan, hindi ba nasa biyaheng trabaho si Leo? Sige. Kahit kanino pa man. Evans pa rin naman ang bata. Aba. Kaya ang bata sa tiyan ni Chloe ay hindi pala kay Leo. 3 taon na tayong magkasama. Kailan mo iiwan ang asawa mo at pakakasalan ako? Ang asawa ko ay punong manggagamot sa isang malaking ospital. Sa lahat ng mga taong ito, ang negosyo ko sa mga gamot ay naging maayos salamat sa mga koneksyon niya. Ikaw, isa ka lang probinsyana. Bukod sa pagiging bata at maganda, ano pa bang meron ka? Kaya pala minamaliit mo ako. Mahal, huwag kang magalit. Dahil nga bata ka at maganda, at matino at masunurin.
Kaya mas gusto pa kita. Pero lagi niya akong inaaway. At pinipilit niya si Leo na hiwalayan ako. Paano ako mabubuhay ng ganito? Huwag kang mag-alala. Binilhan ko si Victoria ng isang malaking insurance sa aksidente. Ako ang benepisyaryo. Naiintindihan ko na. Kaya hindi lang ikaw ang makakakuha ng napakalaking kayamanan, kundi makakasal rin ako sa pamilya. Napakagaling, Richard. Ang talino mo. Sige, itaya na natin lahat sa huling pagkakataon. Richard Evans, mahigit 20 taon na tayong kasal. Hindi ko inakala na talagang susubukan mo akong patayin. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin kung hindi na ako magpipigil. Chloe Davis, sobra na nga ang pakikipagrelasyon mo kay Richard, pero gusto mo talagang isama ang anak mo, ang tinatawag mong pananda, ang anak ni Leo at Chloe, at pakasalan ng anak ko. Akala mo ba talaga na wala akong magagawa? Bini-bini. Ako ang magulang ng isa sa mga ikakasal. Binigyan ako ng nobya ng USB. Sabi niya, naglalaman ito ng kwento kung paano sila nagkakilala ng kanyang nobyo, nakilala ng lubos, at umibig sa isa't isa. Maaari bang ipalabas ito sa salo-salo ng pakikipagtipan? Opo, ginang. Richard Evans. Chloe Davis, kayo ang may kasalanan nito. Ang ganda talaga ni Chloe ngayon. Sila ni Leo ay talagang bagay na gawa sa langit. Talaga. Leo, makinig ka. Hayaan mong linawin ko ito. Ang anak kong babae ay hindi nagmula sa mayamang pamilya, pero papakasalan ka niya. Kung sakaling saktan mo siya, ako ang haharapin mo. G. Davis, ano ang ibig mong sabihin? Mahal na mahal ko siya. Paano ko siya sasaktan? Huwag kang mag-alala, G. Davis. Kapag naging bahagi na ng pamilya namin ang anak mo, ipinapangako kong hindi siya gagawan ng mali sa anumang paraan. Teka lang. Baka hindi ninyo siya aapihin, pero may iba na maaaring ibang usapan. Hoy, masayang okasyon ito. Huwag kang magsabi ng ganyan. Oh, ako pa ang mali? Kalimutan mo na ang iba. Ngayon ang pagdiriwang ng kasunduan ni na Chloe at Leo. Nandito na kami mula pa kaninang umaga. Pero wala pa rin ang nanay ni Leo. May pakialam ba siya sa amin? Mama, Ginning, Brooks, baka may nangyaring mahalaga kaya siya naantala. May mahalaga? Hindi ba mahalaga ang kasunduan ng sarili niyang anak? Halata naman, mababa ang tingin niya sa mga katulad namin. At hindi ka pa nga bahagi ng pamilya at nag-uutos-utos na siya. Sino ang nandito? Ano, magkakansela ba ang kasunduan kung hindi ako dumating? Mahal, saan ka nang galing? Bakit ang tagal mo? At ano ba yung suot mo? Siyempre, may inihahanda akong sorpresa para sa inyong lahat. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ito ang pagdiriwang ng kasunduan ng anak natin at ni Chloe. Anong sorpresa ang inihahanda mo para sa akin? Mama, ngayon ang araw ng kasunduan ko. Ang sama na nga na hindi ka man lang dumating para bumasbas. Pero kailangan mo bang maging napakamapang-uyam? Sadyang sinusubukan mo bang sirain ang kasal ko para lang masiyahan ka? Anak, ito ay para sa ikabubuti mo. Sige Leo, si Genga. Brooks ay direktor ng isang malaking ospital. Busy siya sa trabaho. Normal lang na mahuli siya. Kita mo kung gaano kaunawain si Chloe? Samantala, ikaw ay makitid ang isip at pasaway. Dapat talaga matuto ka ng isa o dalawang bagay mula sa ating magiging manugang na babae. Matuto ng ano? Matuto kung paano maging mangwawasak ng tahanan. Gusto mo bang matuto ako sa kanya at maging mangwawasak ng tahanan? Ang kapal ng mukha mong sabihin iyan. Sinasabi mong mangwawasak siya ng tahanan? Ipaliwanag mo ang sarili mo, ngayon din. Victoria, tama na. Kahit na hinahamak mo ang anak ko, hindi mo kailangang sirain ang reputasyon niya ng ganito. Hindi. Kahit totoo man o hindi, alam niya ang totoo. Leo, sumusumpa ako. Hindi ko kailanman ginawa ang ganoon. Mama, magkasama kami ni Chloe sa lahat ng oras na ito. Alam ko kung sino siya, higit sa kanino man. Kung narito ka para magdulot ng gulo sa pagitan namin ni Chloe. Umalis ka na lang. Anak, kilala mo ba talaga ang katabi mo? Tigilan mo na nga. Anong problema mo sa mga araw na ito? Una, bastos ka sa akin. At ngayon, pinupuntirya mo si Chloe.
Desidido ka bang sirain ang espesyal na araw ng ating anak? Tama. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ako nandito. Hindi siya karapat-dapat sa anak ko. Anong nangyayari? Alam niya tungkol sa amin ni Chloe? Ang anak namin ay hindi mo karapatang husgahan. Dahil ganyan ka magsalita tungkol sa kanya, hindi na siya magpapakasal sa pamilya ninyo. Eksakto. Mahirap man kami. Mayroon kaming dignidad. Teka. G at GNG. Davis, pakiusap. Huminahon kayo. Pakiusap. Tama na nga. Sasama ka sa akin. Sa iyo? Saan? Hindi pa tayo tapos. Tapos sa iyo? Tungkol saan? Tungkol sa iyo at kay Chloe. Narito na ang espesyal na sandali. Bigyan natin ng malakas na palakpakan. Ang pagdating ng ikakasal. Hoy, tumigil kayo sa pagtatalo, okay? Ano pang hinihintay ninyo? Umakyat na kayo roon kasama si Leo. Kailangan muna nating batiin ang lahat. Salamat. Binabalaan kita. Tumigil ka na ngayon. Dinadala ko ang iyong apo. Haha. Wow. Anong nangyayari? Lumayo ka sa akin. Anong nangyayari? Gusto mo ba ng diborsyo? Yun ba? Tama ka. Pumunta ako rito ngayon. Para tapusin ang kasal na ito. Gusto mo ng diborsyo? Diborsyohin mo ba talaga ako? Bakit ka nagulat na humihingi ako ng diborsyo? Victoria, pag-isipan mong mabuti ito. Sa edad natin, kung hiwalayan mo ang kapatid ko ngayon, huwag kang umiyak mamaya. Siya ang magsisisi. Sa lahat ng mga taon, binigyan ko siya ng mga anak at itinayo niya ang kanyang negosyo sa aking mga koneksyon at impluensya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, pero may kabit ka sa labas. Hindi ba dapat kong hiwalayan siya? Anong sinasabi mo? Kailan ba akong nagkaroon ng ibang babae? Richard, kahit ngayon, nagpapakatanga ka pa rin? Buisit. Alam ba talaga niya ang lahat? Imposible. Hindi ganoon ang kapatid ko. Ebidensya? Nasaan ang ebidensya mo? Gusto mo ng ebidensya, ha? Panoorin mo ito. Magandang umaga, mga pamilya at mga kaibigan. Sa magandang araw na ito, nagtipon tayo rito upang saksihan ang pakikipagtipan ni Leo Evans at binibini Chloe Davis. Napakalambing ng kanilang pagkikita. Ngayon, balikan natin ang kanilang matamis na paglalakbay sa video clip na ito. Palakpakan natin sila. Tingnan mo kung gaano sila kasaya. Hindi tulad mo. Ha? May video clip? Hindi ko maalala ang bahaging ito mula sa ensayo. Hiniling ko sa kanila na ipalabas ito. Ikaw? Anong video clip? Hindi ko alam ito. Hindi mo hiniling na ipalabas nila ito? Richard, 3 taon na tayong magkasama. Bakit hindi mo hiwalayan ang asawa mo? At pakasalan mo ako? Ikaw, munting mga akit. Hindi. Wow, sabik na sabik. Mawalang galang. Nawala ang mahalagang kwintas ko sa inyong silid sukatan. Maaari bang tingnan ang security footage? Si. Anong klaseng kasalan ang nagpapatugtog ng ganito? Mukhang nasa silid sukatan ang dalawang iyon. Ginagawa. Alam mo? Depende sa kaya mo bang hawakan. Ang boses na iyan. Iniisip mo pa rin na hindi ko kaya? Bakit pamilyar ang tunog nito? Bakit nila ito pinatay? Sino ang nag-unplug? Sino iyon kasama kanino? Ang boses ay parang si Chloe. Ay, Sino ang nag-utos sa iyo na patugtugin iyan? Saan mo nakuha ito? Ang kapal ng mukha mong itanong kung saan nanggaling? Saan galing? Hindi mo alam? Ano ang sinasabi mo? Ano ang ibig mong sabihin? Richard Evans, binigyan na kita ng pagkakataon. Nagpapakatanga ka pa ba? At kayong lahat, pingi ba kayong lahat? Hindi nyo ba napapansin kung sino ang kausap kanino? Diyos ko, hindi ba sila magiging biyanan at manugang? Anong plot twist? Kaya ang matanda ay ginagago ang sariling anak. Chloe, bumaba ka dyan. Chloe, sabihin mo, ano ang nangyayari? Papa, hindi ko ginawa.
Siya iyon. Signing. Brooks ang nagtaksil sa akin. GNG. Brooks, naiintindihan ko. Alam kong ayaw mong mapabilang ako sa pamilya ninyo. Pero hindi mo pwedeng gawin iyan ng ganito. Sinisira mo ang mabuting pangalan ko. Sobra na iyan. Para lang siraan si Chloe, isasama mo pa akong mapahamak? Sige, Victoria. Bakit may taong gaya mo? Inaakusahan mo ang sarili mong asawa na may relasyon sa kanyang magiging manugang? Kailangan mong humingi ng tawad sa kapatid ko at kay Chloe ngayon. Humingi ng tawad? Ano? Kailangan ko bang ipalabas muli ang video na iyon para makita ng lahat? Tama na. Victoria, gusto mo lang ng diborsyo, di ba? Ibibigay ko ang gusto mo. Victoria, hindi ko alam kung sino ang nagpadala sa iyo ng video na iyon. Ngunit ang sabihin na ang dalawang taong iyon na hindi mo man lang makita ang mga mukha ay ako at si Chloe ay isang malaking kasinungalingan. Wala akong ginawa para saktan ka. Sige, nilagdaan na ang kasunduan sa diborsyo. Ano pang ginagawa mo dito? Umalis ka. Tama yan. Sabi ni Leo, hindi ka na niya itinuturing na ina, kaya hindi na tayo pamilya. Umalis ka na. Sa tingin mo, sa pagpapalayas ninyo sa akin, matutuloy pa ba ang kasalang ito? Ikaw, Anong ibig mong sabihin? Richard, hintayin mo lang. Magbabayad ka para dito. Grabe. Sino ang akala niyang niloloko niya? Wala na ang nakakainis na babaeng iyan. Ipagpatuloy natin ang seremonya. Leo, may nagpadala sa iyo ng video na ito. Kailangan mong panoorin ito. Aba, ikaw pala. Munting mang-aakit. Sa loob ng sukatan ng mall, Si Chloe iyan? at ang kapal ng mukha mong gawin ito. Ang tapang mo. Iyan ang kapanapanabik. Pasensya na. Pagkakamali iyon ng aming mga tauhan. Mali ang ipinalabas nilang video. Ang aming taos pusong paumanhin. Ngayon, itutuloy na ang seremonya ng kasunduan. Pakibati si binibining Chloe Davis sa pagbabalik niya sa entablado. Richard, ano bang nangyayari kay Victoria? Maghihiwalay ba talaga sila? Sino bang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya? Kapag natauhan na siya, babalik siya. Mamaya, kailangan mo pa rin siyang kausapin para matauhan tungkol sa kasalang ito. Kung maiiwasan mo ang hiwalayan, huwag mo itong ituloy. Kailangan pa rin namin ang suporta niya sa negosyo ng gamot. Basta huwag mong hayaang hadlangan niya ang daloy ng pera natin. Sige. Alam ko, kakausapin ko siya. Mahal na G. Leo Evans, kukunin mo ba ang babaeng ito bilang iyong legal na asawa? Hindi! Kinakansel ako ng kasal. Leo, Anak. Sa wakas, tapos na. Buti naman at nawala na. Mama, hintayin mo ako. Mama, ikaw ang nag-utos na ipakita sa akin ang video na iyon. Alam mo na mula pa nung una, hindi ba? Anak, pasensya na. Dapat sinabi ko sa iyo nang mas maaga. Pero mama, wala ka nang kailangang sabihin. Naiintindihan ko na ngayon. Kasalanan ko lahat ito. Nabulag ako. Wala akong utang na loob. Ako. Anak, hindi mo kasalanan. Hindi mo kasalanan. Mama? Sobrang nasasaktan ako. Hindi ko inakala na si Papa ay makikipagrelasyon kay Chloe. Ganoon din ang nararamdaman ko. Ang lalaking nakasama ko sa kama sa loob ng 20 taon ay talagang kayang bumaba sa isang bagay na napakasama.
Kahit isang tigre ay hindi kakain ng sariling anak. Talagang walang puso si Richard. Mama, kaya pagkatapos mong hiwalayan siya, anong gagawin mo? Huwag kang mag-alala. Hindi na ako isang bata at hindi ko kailangan ng lalaki para mabuhay. Balak kong magbitiw sa ospital. Lilipat ako sa isang ospital sa probinsya. Mas maganda ang mga oportunidad doon. Sa lahat ng mga taon na ito, para sa pamilyang ito, nais ko lang ng isang matatag na buhay, kasama kayong lahat. Ngunit ngayon, sa wakas ay maari ko nang ituloy ang aking mga pangarap. Pero ikaw, hindi ko mapigilang mag-alala sa iyo. Mama, tingnan mo, malaki na ako. Walang dapat ipag-alala. Huwag kang mag-alala sa akin. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Palagi kitang susuportahan. Anong nangyayari? Ang seremonya ng pakikipagtipan ay talagang maayos. Kaya bakit tumakas si Leo? Hindi ko rin alam. Ikaw ay lubos na nagpahiya sa akin at sa nanay mo. Tara na, Naku! G at DNG Davis. Sa tingin mo ba, ang matandang paniking iyon ay nakakaalam tungkol sa atin at sinabi na kay Leo? Kung hindi, bakit siya biglang tumakas mula sa seremonya ng pakikipagtipan? Wala siyang alam ni Katiting. Ang bidyong iyon ay hindi man lang nagpapakita ng ating mga mukha. Kung anuman, naghihinala lang siya. Huwag kang mag-alala. Tumatanda na siya at hindi ako hihiwalayan. Lalambingan ko na lang siya mamaya at magiging maayos ang lahat. Pero, ang bidyong iyon mula sa silid sukatan, saan niya nakuha iyon? Nagtataka din ako diyan. Hindi niya alam talaga na pumunta ako sa ospital. Kalimutan mo na siya. Dahil sa isang bidyong walang mukha, baka ang mga tauhan ay nagkamali. Huwag na nating isipin iyon. Tama, kung nalaman ng matandang paniking iyon, sinabi na sana niya kay Leo. Masyado tayong nag-iisip. Tama nga. Kalimutan na natin ang nakanselang pakikipagtipan dahil hindi ba mas mabuti na manatili ka na lang sa akin? Ang sama mo, dahan-dahan lang, dahil buntis ako. Sa anak mo, Sama? Anong ibig mong sabihin? Mahal? Ikaw? Bakit ka nandito? Mahal? Anong ginagawa mo dito? hemp, Talaga? Hindi ka man lang makabayad ng kwarto? O ito ba'y mas masayang makipagkabit sa bahay? G, Brooks, mali ka ng todo. Kami ni G, Evans, ay. Tigilan mo na. Diborsyado na kami. Yang maliit mong relasyon? Hindi ako nagkakamali dyan. Pagkakamali man o hindi, tama na. Tumigil ka na. Hindi man lang makauwi si Chloe dahil sa kalokohan mo. Kaya naman dito muna siya nakikitulog. Uy, alam mo, kasalanan mo ito. Kung hindi ka dumating at sinira ang handaan ng pakikipagtipan ni Leo, kaya ba ng maliit nating bastardo na iwan si Chloe ng ganoon? Matapos ang lahat, naniniwala ka pa rin na niloloko lang kita? Tingnan mo, kung kanino man ang kasalanan, tapos na. Tigilan mo ang pag-aalma. Iuuwi ko si Chloe, tapos mag-uusap tayo. Ayusin natin ang mga bagay-bagay. Sige? Wala nang tayo. Nilagdaan mo ang kasunduan sa diborsyo. Simula ngayon, tapos na tayo. Victoria, sumusobra ka na. Hindi na tayo mga bata. Kailangan mo ba talagang ituloy itong diborsiyo? Alam mong hindi ka na bata, pero mas marami ka pang kalandian kaysa kanino man. Nandito lang ako para kunin ang mga gamit ko. Mula ngayon, pwede ka nang sumama sa kanya. Victoria, anong ipinahihiwatig mo? Sa tingin mo ba may nangyayari sa akin at kay Chloe? Si Chloe ang kasintahan ng anak nating si Leo. Paano mo nagawang isipin ang kasuklam-suklam na bagay? Noong gumagawa ka ng mga bagay na nakakasakit sa akin at nakakasakit sa anak natin, Bakit hindi mo tinawag ang sarili mong kasuklam-suklam noon?
Gen NG. Brooks, mali ang pagkakaintindi ninyo. Palagi ko nang itinuring si G. Evans bilang isang ama. Kita mo? Manahimik ka. Habang mas nagpapaliwanag ka, lalong nagiging kasuklam-suklam kayong dalawa. Wala akong kukunin kahit isang bagay sa kuwartong ito. Hindi ko na kayang makita ang dalawa ninyo kahit isang segundo pa. Victoria, wala nang kailangang sabihin pa. Sa pagitan natin, tapos na tayo. Victoria, kung lalabas ka sa pintong iyan, huwag kang mangahas na bumalik. Huwag mong pagsisihan ito. Huwag kang lalapit sa akin para umiyak kapag nagsisi ka. Richard, masyado nang lumayo ang matandang paniki na iyon. Desidido na siyang hiwalayan ka. Pero paano naman ang iyong bahagi sa negosyo ng mga gamot? Isang pinuno lang ng departamento sa maliit na ospital. Sino ba ang akala niya sa sarili niya? Sa loob ng lahat ng mga taong ito, ginamit ko ang kanyang mga koneksyon para bumuo ng matibay na ugnayan. May alok na ako mula sa isang malaking kumpanya sa estado ng malawak na tanawin. Malapit na. Pupunta ako roon para maging sales director nila. Talaga? Ibig sabihin, mas malaki pa ang kikitain mo? Pag-isipan mo. Kapag naging sales director na ako, walang katapusan ang mga oportunidad. Ang kumita ng ilang milyon sa isang taon ay hindi magiging problema. Kaya mo bang kumita ng ganoon kalaki? Richard, kung talagang ganyan kalaki ang kikitain mo, kapag nakapag-ayos ka na doon, pwede mo bang humanap ng paraan para makakuha ako ng trabaho bilang pharmaceutical representative o ano? Wala akong ideya kung ano ang problema kay Leo, pero bigla niyang kinansela ang ating kasunduan sa kasal. Buntis ako sa anak mo. Kailangan mong panagutan ako. Kumalma ka. Kaya kong ipangyari iyan sa isang salita. May 10 minuto ka, Richard. Umuwi ka na ngayon. Anong nangyari? Sino ang tumawag? Gusto ng aking ama na umuwi ako. Kakaiba iyan. Hindi siya kailanman nagagalit ng ganito. Maaari bang may sinabi ang matandang paniki na iyon sa kanya? Kailangan kong umuwi at alamin kung anong nangyayari. Aalis na ako. Walang hiya, walang kwenta. Maghintay ka lang hanggang makauwi siya. Babaliin ko ang mga binti niya. Anong klaseng ama o asawang lalaki ang gumagawa ng ganito? Leo, talaga bang wala na ang mama mo? Bigla na lang siyang nakipaghiwalay sa tatay mo? Ganun na lang? Ano sa tingin mo? Kung ikaw ang nasa kalagayan niya, makakaya mo ba? Lolo, Tita, Mary. Umalis na si Mama. Gusto ko ring lumipat sa ibang lungsod para luminaw ang isip ko. Hindi ko na alam kung paano haharapin siya. Baka iyon ang pinakamabuti. Anak, gawin mo ang kailangan mong gawin. Leo, bakit may dala kang maleta? Saan ka pupunta? Bakit ganyan ka tumingin sa akin? Oy, Mula ngayon, hindi ka napapako. ano ba? Ikaw na pasaway. Paano mo nagawang itulak ako? Baliw ka na ba? Ano ba yan? Anong nangyayari? Lahat ay umaasta. Na parang baliw. Papa, Mary, anong nangyayari dito? Richard Evans, tingnan mo ang ginawa mo. Papa, saan galing ang video na ito? Papa, peke ang video na ito. AI deepfake yan. Huwag mong paniwalaan yan. Ikaw na walang hiya. Kaya hindi mo pa rin inaamin, ha? Sapat ka na para malaman mo ang tama. At nakipagrelasyon ka pa? Ako, pwede ka namang magloko kahit kanino. Pero kailangan mo pang puntahan ang nobya ng sarili mong anak? Ikaw. Papa, kumalma ka. Kumalma ka lang. Kailangan mo bang tuluyang sirain ang reputasyon ko bago ka masiyahan? Papa, mali ako. Nagkaroon lang ako ng sandaling kahinaan. Sandaling kahinaan?
Alam mo ba kung ilang tao ang sinira mo dahil sa sandali mong kahinaan? Papa? Itong video, si Victoria ba ang nagdala nito sa'yo? Siya ba? Ang kapal ng mukha mong banggitin si Victoria. Hiwalayan ka na niya. Paano ka mabubuhay sa natitira mong buhay? Hiwalay na kami. Ano? Sa tingin mo, hindi ako mabubuhay kung wala siya. At saka, bata at maganda si Chloe. Mas mabuti siya ng 100 beses kaysa sa matandang bruha. Higit pa riyan, siya. Buntis pa nga siya sa akin. Ano? Alam mo, Pero hinayaan mo pa rin siyang makipagtipan kay Leo? hayop ka. Mary, pakiusapan mo si Papa para sa akin. Aalis na ako dito. Ikaw, layas ka at huwag kang bumalik. Arthur. Osum kisit, osum set, osum desat, osum. Oh. Teka, hindi. Dapat ko na bang itawag na G. Harrison sa'yo ngayon? Victoria, matagal na tayong hindi nagkita. Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ka ba dapat nasa ospital panlalawigan sa Grandview? Anong ginagawa mo dito sa aming maliit na bayan? Sa totoo lang, gusto kitang anyayahan na magtrabaho para sa amin. Ano? Ikaw. Ikaw. Ilang taon na tayong hindi nagkita at nag-aalok ka na agad sa akin ng trabaho? Kakalabas ko lang. At alam mo na, Ang direktor mo? Sinabi sa akin kaagad, 88888. Pumunta ako mula pa sa kabisera ng probinsya para lang dito. Kung tutuusin, sa talentong tulad mo, kung mahuli pa ako kahit isang hakbang, may ibang tao ang makakaagaw sa'yo. Kaya, matandang kaibigan, noon, tayo'y laging nangangarap na makipaglaban ng magkasama. Gusto mo pa ba? ang pagpunta mo rito ay isang malaking karangalan. Paano ko tatanggihan? Dahil nangako tayo na magsikap ng magkasama noon, nananatili pa rin ang pangakong iyon. Magaling. Kung ganoon, hihintayin kitang matapos dito. Pumunta ka sa lungsod ng ilog. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Ako'y mag-aayos ng lahat para sa iyo. Ang pagbibigay mo sa akin ng napakahalagang pagkakataon ay nakatulong na sa akin ng husto. Sa mga iba pang maliliit na bagay, paano ko pa kayang abalahin ang laging abalang si G. Harrison? Ako'y maghihintay sa tawag mo. Maghihintay ako sa Grandview. Victoria, tawagin mo na lang akong Arthur simula ngayon. Mas palakaibigan niyon. Sabi nila, ang mga mahahalagang tao ay malilimutin. Paano niya pa rin naaalala ang isang pangakong ginawa mahigit isang dekada na ang nakalipas? Ngayon, mga kasamahan, tinawag ko kayong lahat dito ngayon upang pag-usapan ang isang seryosong usapin na lumalabag sa mga alituntunin ng ospital na ito. Kailangan ko kayong lahat na seryosohin ito ng husto. Kamakailan, nagsagawa ako ng buong pag-audit sa lahat ng mga gamot at mga kagamitang medikal sa buong ospital. Ang mga resulta ay talagang nakapangingilabot. Maraming departamento ang ilegal na nagpasok ng mga mamahaling kagamitan. Ang tinatawag na mamahaling kagamitang medikal na ito ay nagkakahalaga ng 12-dosenang beses kaysa dapat. Subalit ang kanilang bisa ay hindi naman mas mahusay. Naisip ba ninyo na dahil sa mga presyong hindi makatarungan, ilang maralitang pamilya ang nawasak? Ilang pasyenteng taga-probinsya ang halos hindi kayang magpagamot sa simula pa lang at dahil sa sobrang mahal na kagamitang medikal na ito, ay napilitang itigil ang paggamot, nanonood ng walang magawa habang naghihirap ang kanilang mga mahal sa buhay. Sino ang nagpasok nito? Sino ang nagtulak nito sa kanilang mga departamento? Ang mga suhol mula sa mga pharmaceutical representative? Ang mga lagay mula sa mga supplier? Kaya ba ninyong tanggapin ang perang iyon ng may malinis na konsensya? Bawat sentimo ng perang iyon
ay ang perang panagip buhay ng pasyente. Ang puso ng doktor ay dapat mahabagin. Ang una nating prioridad ay iligtas ang mga buhay. Hindi natin dapat abusuhin ang ating posisyon para sa pansariling kapakanan. Simula ngayon, kung mahuli ko ang ibang nalihim na nakikipag-deal sa mga pharmaceutical representative, hindi ko ito palalampasin. Tapos na ang pulong. Anong nangyayari? Mukha kang talagang nababagabag. Oh, halika na. Pumunta ako sa ilang ospital ngayong araw at ayaw man lang akong kausapin. Itinaboy ako ng mga security guard. Nakakainis. Ay, naku. Oh, halika. Kakasimula mo pa lang. Hindi ka pwedeng sumuko agad. Mamayang hapon, pumunta ka sa mga ospital sa estado ng malawak na tanawin. May kilala akong mga pinuno ng departamento doon ng husto. Kaya, puntahan mo si Dr. Smith sa cardiothoracic surgery. Banggitin mo lang ang pangalan ko at sisiguraduhin kong makakakuha ka ng order. Talaga, pupunta na ako ngayon. Oy. Bakit nagmamadali? Operasyon sa puso. Ang pasyenteng iyon nakakagawa lang ng transplant sa puso. Siya ay isang pasyenteng may mababang kita, walang health insurance. Mamaya, pumunta ka sa kagawaran ng serbisyong panlipunan at magtanong, tingnan kung may programa ng tulong pinansyal ang ospital. Bata pa ang pasyente. Kailangan natin siyang iligtas. Opo, Director Brooks. Pupuntahan ko na at tatanungin ngayon. At sa pedya, kagabi, ang batang may acute leukemia na na-admit natin ay kailangang operahan sa lalong madaling panahon. Mag-ayos ng konsultasyon sa hematolohiya, sa sentro ng transplant, at anestesiolohiya. Ako mismo ang dadalo. Naiintindihan ko. Inaasikaso ko na. Naalala ko tuloy. Bakit ko narinig na may mga pharmaceutical representative na nagpo-promote ng kanilang mga gamot sa mga departamento kamakailan? Totoo ba iyon? Hindi ako sigurado diyan. Huwag na lang. Ako na ang mag-imbestiga niyan. Mr. Harrison, kailan ka dumating? Bakit hindi ka tumawag para ipaalam sa amin? Kararating ko lang. Narinig ko na nasa pulong ka. Sumali ako kahit saglit. Wala talaga akong ideya, Director Brooks, na hindi lang napakahusay ng iyong kasanayang medikal, kundi pati ang pamamahala mo sa ospital ay napakahusay din. Swerteng-swerte talaga ako sa'yo. Salamat sa magagandang salita, G. Harrison. Lahat ng ito bahagi lang ng aking trabaho. Ngayong gabi, magkasama tayong maghapunan. Tungkol ba ito sa pagtalakay ng proyekto? Walang pag-uusap tungkol sa proyekto. Inimbitahan lang kita sa hapunan para lang makibalita sa matandang kaibigan. Hihintayin kitang matapos ka dito, saka na kita kakausapin. Director Brooks, sa palagay ko si J. Harrison ay may gusto sa'yo. Huwag kang magpatawa. Pareho tayong mahigit 50. Narinig ko na lubos na nakatuon si J. Harrison sa kanyang karera. Hindi pa siya nakapag-asawa. Director, hiwalay ka rin, di ba? Sa panahon ngayon, uso ang pag-ibig sa huling yugto ng buhay. Ang J. Harrison na iyan, talagang mukhang interesado siya sa'yo. Tigilan mo ang kabulastugan. Hindi na ako dalagita. Anong alindog ang kaya kong taglayin? Director Brooks, may nangyari sa operasyon sa puso at dibdib. Nag-away si Dr. Smith at isang pharmaceutical representative. Ano? Sara na. BB, Davis, sinasabi ko ito sa iyo, sa huling pagkakataon, malinaw ang proseso ng pagbili ng ospital. Ang ganitong uri ng pagbebenta ay sobra na. Lumabas ka, ngayon. Dr. Smith, ginagawa kita ng pabor. Itong pangkat ng inangkat na kagamitan ay doble ang bilis kaysa sa mga karaniwang modelo ninyo. Makabubuti lamang ito sa inyong buong departamento. Tama na. Sino ang doktor dito, ikaw o ako? Tungkol sa kung anong kagamitan ang gagamitin namin. Sino ka para sabihin sa amin kung ano ang gagawin? Nangungunang sales representative? Ang mga pharmaceutical representative ba ay ganyan kayabang ngayon? Paanong naging ganyan kang walang alam? Anong alam mo? Ako ang nangungunang sales representative sa kumpanya namin.
Narito ako para pag-usapan ang pagtutulungan kay Dr. Smith. Pinararangalan ko siya sa pagpunta ko rito. Hahaha. Bibi, Davis. Intindihin mo ito. Ang direktor ng ospital ay nagbibigay diin sa disiplina araw-araw. Bawal ang pribadong pakikipag-ugnayan sa mga tagapagtustos. Tigilan mo na ang paggambala sa operasyon ng ospital. Dr. Smith, hindi na tayo bata. Tigilan mo na ang arte. Tulungan mo akong maisara ang kasunduang ito at magkakaroon ka ng maraming mapapala. Kailangan ko lang mag-ulat sa kumpanya ko. Kapwa panalo. Ana! Baliw ka ba? Ano bang pinagsasabi mo? Ang tungkulin ko ay sa mga pasyente. Lahat ng sinasabi mo ay labag sa batas. Baliw kang babae. Umalis ka dito. Ngayon. Na. Anong ibig mong sabihin? Ang kasosyo ko ay malapit sa inyong Vice Presidente Miller. Nagkasundo kami sa hapunan na bumili muna sa amin. Ano? Bibitaw ka ba? Sino ang nangangahas na gumawa ng gulo sa ospital na ito? Dr. Brooks, Ikaw? anong ginagawa mo dito? Kung hindi ako sumipot, paano mo kaya masusuri ng maayos ang mga pasyente? Ikaw, Anong ginagawa mo dito? Dr. Brooks, magkakilala ba kayo? Kung alam ko lang, Dr. Smith, halos hindi ko siya kilala. Wala akong pakialam kung paano mo nahanap ang lugar na ito para ibenta ang basura mo. Seryoso mong ginugulo ang operasyon namin dito. Umalis ka, ngayon. Victoria, hindi ka na magiging biyenan ko. Ito ay isang lugar ng trabaho. Sino ka ba? Anong karapatan mong paalisin ako? Miss Davis, alam mo ba kung anong sinasabi mo? Si Dr. Brooks ang aming. Nakuha ko na. Kaya pala lumipat ka rito. Mukhang hindi rin maganda ang kalagayan mo. Isang department head lang, ha? Intindihin mo ito. Hindi ako nagtatrabaho para sa iyo. Wala kang karapatang sabihin sa akin kung ano ang gagawin ko. Taga saang kumpanya ka? Dr. Brooks, siya ay isang pharmaceutical representative mula sa Apex Pharma. Unang beses niya lang dito ngayong araw. Apex Pharmaceuticals. Si Richard ang nagpadala sa iyo, di ba? Tama, siya ang nagpadala sa akin. Sigurado akong hindi mo alam ito. Simula nang iwan ka ni Richard, na-promote siya. Pinadala siya ng punong tanggapan dito upang maging sales director ng sangay ng Grandview. At ako naman, kinuha ko ang dating posisyon niya. Ano? May problema ba dyan? Siyempre, walang problema. Gayunpaman, kahit sino pa ang nagpadala sa'yo, kailangan mong umalis. Palabasin siya. Subukan ninyo akong hawakan. Ngayon. Tatawag ako kay Vice Presidente Miller para pumunta siya rito. Ayos lang. Hayaan mo siyang tumawag. Gusto kong makita mismo kung gaano ka kalakas. Takot ka na ba? Hindi ko sinabi sa'yo, pero bago ako pumunta dito ngayon, kinausap na ni Richard ang mga nakatataas sa ospital mo. Isa ka lang hamak na department head. Kung sasalungatin mo ako, ipapatanggal kita sa kanya. Vice Presidente Miller, ako si Chloe Davis. Kasalukuyan akong nasa cardiac surgery clinic. Pwede ka bang pumunta dito? Ngayon na. Hintayin mo lang. Tingnan natin kung mayabang ka pa rin mamaya. Dr. Brooks, huwag mong sayangin ang laway mo sa kanya. Dali na. Bakit nagmamadali? Gusto ko ring malaman kung ano ang relasyon ni Vice Presidente Miller sa kanya. Tungkol naman sa'yo, Dr. Smith, narinig ko lang na kumain ka kasama niya. Kung malaman ko na mayroon kayong hindi nararapat na transaksyon, kapag dumating ang panahon, huwag mo akong sisihin kapag hindi kita kaaawaan. Hindi, talagang hindi. Isinusumpa ko sa Diyos. Dr. Smith, bakit ka masyadong natataranta? Hindi pa tayo nakagawa ng ganoon kalala. Bukod pa riyan, ikaw ang tauhan ni Vice Presidente Miller. May sumusuporta sa'yo. Bakit ka natatakot sa kanya? Ikaw, Tumahimik ka nga. Dr. Smith. Imbes na asikasuhin ang mga pasyente mo, bakit ka sumisigaw dito? Chloe? Vice Presidente Miller, nandito ka na sa wakas. Siya iyon. Hindi lang siya nagbanta kay Dr. Smith, sinubukan pa niya akong palayasin. Sa ospital mo,
Isang ordinaryong doktor ang naglalakas loob na maging ganyan kayabang. Kailangan mo siyang disiplinahin ng maayos. Manahimik ka. Anong kalokohan ang sinasabi mo dito? Director Brooks, pasensya na. Papalayasin ko siya ngayon. Ano? Director Brooks? Ikaw ang direktor? Vice Presidente Miller, nagkakamali ka ba? Mababang antas lang siyang pinuno ng departamento, di ba? Tinawag lang siyang Dr. Brooks ni Dr. Smith. Paano naman siya magiging direktor? Tinatawag namin siyang Dr. Brooks dahil si Director Brooks ay namumuno rin sa departamento namin ng operasyon sa puso at baga. Mapagpakumbaba siya at gusto niyang tawagin na lang namin siyang doktor. Kailangan ba namin ang pahintulot mo para doon? Kaya pala, hindi ka pala nag-resign noon. Dahil hindi ka sapat na mahusay. Pumunta ka rito para maging direktor. Oh, May problema ka ba dyan? imposible. Paano iyon naging posible? Hindi ako naniniwala. Imposible ito. Guardia? Ilabas siya dito. Teka, Ano pa ang gusto mo? Kung ipagpapatuloy mo ito, babayaran mo ito. Ako, tatawagan ko si Richard Evans. Baliw ka ba? Akala niya kung sino siya? Guardia, kalad ka rin siya palabas. teka. Hayaan mo siyang tumawag. Kayong dalawa, pwede na muna kayong umalis. Director Brooks, kailangan ba talaga ito? Sa kanya, sayang ng oras. Pasensya na. Kayong dalawa, pumunta kayo sa pangalawang departamento ng operasyon sa puso at baga. Dr. Smith, Vice Presidente Miller. Dahil magkakasama tayong lahat ngayon, bakit hindi natin ito ayusin? Nang minsan at tuluyan? Ngayon, sige, tumawag ka na. Gusto kong makita kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng Richard Evans na yan na paulit-ulit mong binabanggit, talaga bang mayroon siya para protektahan ka habang gumagawa ka ng gulo sa ospital ko. Aw? May balita ba? Napapirmahan mo na ba ang kontrata ni Dr. Smith? Nahanap namin siya. Oo, pero may problema. Kailangan mong pumunta dito. Ano? Anong nangyayari? May nanggugulo ba sa'yo? Oh, halika rito ngayon din. Mahuhuli ka kung maghihintay ka pa. Sige, papunta na ako. Hintayin mo lang. Papunta na si Richard. At saka, nakalimutan kong banggitin, kilala niya ang malaking pinuno sa ospital mo, si Arthur Harrison. Kaya ikaw ang direktor? Ano naman? Kung gusto ka niyang tanggalin, sasabihin lang ni Arthur ang isang salita. Sige, subukan mo. Eddie, tingnan natin. Kung kaya mo, Director Brooks, inaamin ko, kumain ako kasama si Richard, minsan lang. Inimbitahan ko rin si Dr. Smith na sumama, pero kainan lang iyon. Wala kaming pinag-usapan na kahit anong negosyo. mahigpit ang ospital sa disiplina. Bilang miyembro ng pamunuan, hindi ka lang lantarang lumabag sa mga patakaran, isinama mo pa ang nasasakupan mo? Akala mo ba pakitang tao lang ang mga patakaran ng ospital? Akala mo ba walang makakapagpanagot sa'yo? Director Brooks, nagkamali ako. Magsasagawa ako ng seryosong pagsusuri sa sarili. Anuman ang parusang ipasiya ng ospital, tatanggapin ko. Director Brooks, opo. Nagkamali rin ako. Handa akong harapin ang kahihinatnan. Itabi muna natin ang parusa. Ngayon, aalamin ko ang totoo nito. Kung kayong dalawa, talaga bang tumanggap ng anumang pabor mula kay Richard? Hindi. Talagang hindi. Ako, sumusumpa ako. Vice Presidente Miller, bakit ka natatakot sa kanya? Pagdating ni Richard dito, siguradong ipalilinaw niya ang pangalan mo. Basta't ikaw makikisama ng mabuti sa Apex Pharma mula ngayon. Ginagarantiya ko na hindi magtatagal. Bago ang posisyon ng direktor ay maaaring maging iyo. Tungkol sa kanya. Tapos na ang panahon niya. Panahon na para magretiro siya. Baliw ka. Bakit hindi mo na lang isara ang bibig mo? Vice Presidente Miller, ang kapal ng mukha mo. Bakit ka naglakas loob pumunta rito at pagsabihan ang mga tauhan ko? Richard, ang tagal mo naman.
Lahat sila ay nang-aapi sa akin. Sinisikap pa nila akong palayasin. Huwag kang magalit. Tingnan ko nga kung sino ang may ganang mang-away sa'yo. Victoria, ikaw? Nagulat ka? Ito ang taong sinabi ko sa'yo, ang aming bagong direktor, Director Brooks. Direktor? Dumating ka pa rito sa estado ng malawak na tanawin para maging direktor. Ano? Sa tingin mo ba hindi ko kaya ang trabaho? Hindi. Nagulat lang ako. Pero dahil ikaw ang direktor dito, anong pagkakataon naman ito? Ang Apex Pharma at ang ospital mo ay laging magkasosyo. Kaya mula ngayon, hihingi ako ng patuloy mong suporta. Suporta? Ang kagamitang medikal ng kumpanya mo ay 10 beses na mas mahal kaysa sa mga katunggali. Ngunit ang epekto nito ay hindi mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong gamot. Pagbaluktot lang iyan sa katotohanan. Isang akademikong harapan. Lahat ito ay pagbaluktot lang ng katotohanan. Walang iba kundi isang akademikong harapan. Sa tingin mo ba talagang walang makakapansin yan? Ang palitan ng interes sa likod nito. Mas alam mo iyan kaysa kanino man, di ba? Richard, hindi niya kayang makita tayong magkasama at nagseselos lang siya. Inaabuso niya ang posisyon niya para maghiganti sa personal na away. Ano namang malaking bagay sa pagiging direktor? Victoria, alam kong nagkamali ako noon. Naging gago ako. Pero ano ba? Naging mag-asawa tayo noon, kung tutuusin. Hindi mo pwedeng abusuhin ang kapangyarihan mo para sirain ang negosyo ko, di ba? Director Brooks, kasal ba kayong dalawa? Dating asawa ko. Matagal na kaming hiwalay. Linawin ko ulit ito. Doktor ako. Ako ang direktor. Kung ang kagamitang medikal ay angkop o naaangkop, ay napagpapasyahan ng pangkat medikal kasama ang pananaliksik sa merkado. Hindi ito bagay na kayang magpasiya ng iisang tao. Victoria Brooks, mas mabuting isipin mong mabuti. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Lahat ng ginagawa ko ay para sa bawat pasyente, para sa ating mga doktor, at para sa ikabubutang ospital na ito. Kung ganon, hahayaan ko ang malaking boss ng ospital mo, si Mr. Harrison, ang humatol. Kumusta? G. Harrison, ang tagal mo nang nakatitig sa phone mo. Naghihintay ka ba ng text mula kay Director Brooks? Busy na busy siya sa trabaho sa operasyon sa puso at baga. Wala siyang oras para i-text ka pabalik. Ano bang kalokohang pinagsasabi mo, Gaga? Nagbabasa lang ako ng mga ulat. Sienna, sa tingin mo hindi ko alam ang iniisip mo? Seryoso, ang tagal mo nang nag-iisa sa mga taong ito. Hindi naman sa wala ng ibang magagandang lalaki sa paligid. Kaya, bakit masyado kang nahuhumaling kay Director Brooks? Anong alam mo? Noong panahon na iyon, si Victoria ay isang tunay na bituin sa Capital Medical University. Matalino at napakaganda. Maraming lalaki ang humahabol sa kanya. Nakakalungkot nga, nagkamali siya ng paghusga. Pumili siya ng taong hindi marunong magpahalaga sa kanya. Pero hey, hindi pa naman huli ang lahat ngayon. Bakit ko ba sinasabi sa iyo ang lahat ng ito, Gaga? Bumalik ka sa trabaho. Hindi. G. Harrison, sobrang saya ko para sa iyo. Hindi ko inakala na aabot ka sa gitnang edad at magsisimula ka ng pag-ibig sa huling yugto ng buhay. Ikaw, Sandali, kailangan kong sagutin ito. Ito ba ang opisina ni G. Harrison? Ako si Richard Evans, mula sa Apex Pharma. Magkasama tayong naghapunan noong nakaraan. Naaalala mo ba ako? Paano kita matutulungan? Ganito kasi iyon. Nasa operasyon sa puso at baga ng ospital ninyo ako. Nagka-problema lang ako. Nandyan ba si G. Harrison? Ngayon, kailangan ko siyang pumunta para tumulong na ayusin ito. Anong nangyayari? Sabihin mo na lang sa akin. Tungkol ito sa bago ninyong Director Brooks. Ano tungkol kay Director Brooks? Kasama ko si G. Harrison. Ngayon lang. Darating kami kaagad. tungkol ito kay Director Brooks. Sino iyon? Apex Pharma iyon. Isa sa mga direktor nila mula sa sangay ng Grandview. Hindi ako sigurado sa mga detalye, pero may pakiramdam ako nasa ospital natin siya at nakipag-away kay Director Brooks. Ang kapal ng mukha niyang saktan si Director Brooks sa ospital ko. Tingnan natin kung sinong may kapal ng mukhang mag-isip na kaya nila. Tara na. Hintayin mo lang. Darating si G. Harrison anumang minuto. Richard Evans. Matapos ang lahat ng mga taong ito bilang isang sales representative, ito na ba ang pinakamagagawa mo? Anong ibig sabihin niyan?
Dapat alam mo na ang mga alituntunin ng ospital. Noon, kailangan mong magtago-tago para lang makita ang isang pinuno ng departamento. Takot na baka may makahuli sa iyo. Pero ngayon, may kapal ka ng mukha na walang hiya kang tumayo sa opisina ng ospital at gamitin ang iyong mga koneksyon para manakot ng mga tao. Hindi ka ba natatakot na kumalat ito? Mawawalan ka ng trabaho. Ang pangunahing layunin ng ospital ay ang magligtas ng mga buhay. Hindi ito plataforma para sa iyong mga personal na pakana. Kahit na dumating ang amo ngayon, hindi kanya kakampihan. Tigilan mo na ang pag-aarteng banal. Sa tingin mo ba talaga si G. Harrison ay tatanggihan ng madaling pera para lang tulungan ang isang tagalabas na tulad mo? Richard, isipin mong mabuti. Kung lumabas ang nangyari ngayon, ang iyong karera ay tapos na. Panakot lang yan. Matagal na kaming magkakilala ni Arthur. Sobrang tagal na. Pangbebenta. Matagal na tayong magkakilala. Kilala ba kita? G. Harrison. Ako si Richard Evans mula sa Apex Pharma. Alam ko kung sino ka, pero hindi tayo gaanong magkakilala. Director Brooks, maaari bang magpaliwanag? Dinala niya rito ang mga tao para magbenta, hindi ba? Gumawa ng eksena? Tama, inalalabas ko sila. Sabi nila na may espesyal silang ugnayan sa iyo. G. Harrison, pahintulutan mo akong magpaliwanag. Nawala ang ulo ko doon at sinusubukan ko lang siyang takutin. Pero ang aming amo ay mabuting kaibigan mo. Palagi niyang binabanggit kung paano dapat magtulungan ang ospital ng malawak na tanawin at ang aming kumpanya. Kaya naisip ko, Tama. May pakikipagsosyo ang ospital sa Apex Pharma. Pero sino ang nagsabi sa iyong pumunta rito at mangbenta? Nabili na namin ang mga kagamitang medikal. Kung gagamitin man ito ng mga doktor ay depende sa kondisyon ng pasyente. Bakit ka gumagawa ng eksena? G. Harrison, alam kong mali ako. Aalis na ako ngayon. Ngayon na. Teka, Director Brooks, may idadagdag ka pa ba? Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Nagkaroon ka na ba ng pribadong kontak sa kahit sinong doktor ng ating ospital para sa mga bawal na transaksyon? imposible. Talagang hindi. Dinala ko lang sina Vice Presidente Miller at Dr. Smith sa isang kainan. Oo, isang kainan lang. Iyon lang. Vice Presidente Miller, Dr. Smith, hayagan ninyong tinanggap ang imbitasyon sa hapunan mula sa isang kasosyo sa negosyo. Malinaw na paglabag iyan sa mga alituntunin ng ospital at etika propesyonal. Haharap kayo sa aksyong pandisiplina. May tumututol ba? Wala ma'am. Tinatanggap ko ang parusa. Ako rin. Aayusin ko ang mga hakbang pandisiplina kasama ang lupon ng ospital. Maari na kayong umalis. Simula ngayon, ikaw at lahat sa Apex Pharma ay bawal na sa ospital ng malawak na tanawin. Arthur, iminumungkahi ko na putulin natin ang lahat ng ugnayan sa Apex at alisin ang lahat ng kanilang gamot at kagamitan. Ano sa palagay mo? Victoria, dati tayong mag-asawa. Kailangan mo bang maging ganito kawalang awa? Victoria, kasal tayo noon. Kailangan mo bang maging ganito kawalang awa? Ano? Makinig kayo. Kanina lang, ang iyong empleyado, si Richard, dumating sa ospital namin at gumawa ng eksena. Nagdulot ng malaking gulo. Director Brooks ay talagang galit na galit. Nagpasya siya na wakasan ang lahat ng pakikipagtulungan sa Apex Pharma. Pasensya na, Pangulong Wang. Ayusin mo. G. Harrison, pasensya na. Nagkamali ako. Hindi na ako pupunta ulit sa ospital ng malawak na tanawin. Pakiusap, huwag mong kanselahin ang pakikipagtulungan. Kung hindi matuloy ang usapan, tiyak na tatanggalin ako ng amo ko. Nakikiusap ako, pakiusap. Richard, Walang silbi ang pagmamakaawa mo. Ginalit mo si Director Brooks. Richard, Umalis ka sa daan ko. Tanga ka. Mahal, alam kong nagkamali ako. Alam kong talagang nagkamali ako. Anong mali ang ginawa mo? Hinding-hindi dapat kitang ipinagkanulo. At talagang hindi dapat akong pumunta rito para kalabanin ka. Nakikiusap akong patawarin mo ako. Pakiusap. Huwag mong hayaang kanselahin ng ospital ang kasunduan sa Apex Pharma. Hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho. Nakikiusap ako sa'yo. Hiwalay na tayo. Itigil mo ang pagtawag sa akin ng ganyan. Napunta ka sa ganitong kalagayan ngayon. Dahil sa mga desisyon mo, ikaw ang may kasalanan nito. Tapos na ang kasunduan.
Dahil napakataas ng presyo ng iyong mga kagamitang medikal. Hindi patas ito sa mga pasyente. Kaya pasensya na. Ngayon, umalis ka na. Mahal, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Mahal, Seguridad, hilahin ninyo sila palabas. hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho. Alisin mo ang mga kamay mo sa akin. G. Harrison, salamat sa pagtitiwala sa akin. Sa totoo lang, Hindi na kailangan ng paliwanag. Mula ngayon, anuman ang desisyon mong gawin, hindi mo na kailangang ipaalam sa akin. Tulad ng sinabi mo, pinagkakatiwalaan kita. Iiwan ko muna kayong dalawa para mag-usap. Aalis na ako. Director Brooks, tungkol sa mamayang gabi. tara na. Kilos na.